Isang mapagpalang araw, isang araw na mas maliwanag pa sa sinag ng araw. Tara, kape tayo. Ako si Gina Lopez at narito ang mainit-init na mga balita ngayong araw. Pamilyar ba kayo sa katagang ang siyang itinanim ay siya ring aanihin? Marahil para sa inyo, ito lang ay isang istorya ng isang magsasaka o isang motibasyon para tayo ay magsumikap sa buhay. Ngunit para sa marami nating mga kababayang Pilipino, ito ay isang palaisipan na kailangan nilang maintindihan. Sa isang press conference nga na dinalahan ko kanina, isiniwalat ni Carl John Ramos, isang guro ng FEU High School at anak ng isang magsasaka sa Isabela, na napakahirap nga raw ng buhay ng kanyang pamilya, lalo na kung may mga contract scheme o ito yung mga tinatawag natin na mga gimmick ng mga negosyante. Kumbaga, papapirmahin yung mga magsasaka natin ng kontrata, tapos pagkatapos ng proyektong yon, yung mga magsasaka natin ang mapeperwisyo. Kung isipin natin, napakalaking problema niya. Pero ano nga ba yung pundasyon ng problemang ito? Dapat nating isipin na may ambag dito ang kamangmangan ng tao. Dahil wala naman sigurong maloloko kung walang taong magpapaloko. Pero hindi dapat ito isisi sa mga kababayan natin. Ang problemang ito ay nananalaytay sa ating sistema. Kung iisipin, sarami ng mga buwis na binabayad at sarami ng ambag ng ating mga magsasakang Pilipino, dapat yung mga basic literacy skills at yung mga aktibidad para paunlarin yon ay hindi dapat nagiging ilap para sa kanila. Kung isipin natin, kung mapopondohan ng gobyerno yung edukasyon ng maraming mga mag-aaral, lalo na sa mga probinsya, hindi na maluloko sa mga kontrata ang ating mga magsasaka. Kasi ang nangyayari, nagbabasa sila ng mga kontrata, ngunit hindi nila naiintindihan. Pirma lang sila ng pirma, pero alam ba nila yung buong konteksto ng binabasa nilang papel? Hindi. Kaya doon pumapasok yung panloloko. Kaya naman, ang solusyon na nakikita ko dito ay pondohan na ng gobyerno. Hindi dapat maging palaisipan para sa mga magsasaka natin at maging sa mga anak nila na habang nag-aaral sila, ano yung kakainin bukas? May maihahain pa ba sila sa kanilang mga pagkainan? Maging yung pangtustos sa edukasyon. Hindi dapat yun maituring bilang isang pribileyo. Dapat maipamalas nila yung kanilang husay at galing bilang isang bata o bilang isang mag-aaral nang hindi nila iniisip yung trabaho nila sa sakahan. At yon ang magiging solusyon natin para sa kinabukasan na may pag-asa, hindi lamang sa mga syudad, kundi pati na rin sa mga magsasaka nating nasa probinsya. At yan, para sa opinyon ngayon, ako si Gina Lopez.